Sa mundong ito, bawat tao, batay sa utang na mayroon sila, ay nagkakaroon ng superpower. Mayroong may utang na 100,000. Ang buong katawan nila ay hindi tinatablan ng bala at kayang pumilas ng bakal. Mayroon namang may utang na 1,000,000. Kaya nilang kontrolin ang mga bagay gamit ang isip, at gawing espada ang kanilang daliri para pumatay ng masasamang nilalang. Mayroon pa ngang may utang na 100 bilyon, na kayang mag-transform sa isang invincible na Superman. Nagiging isang nilalang na kahit nuclear weapon ay hindi kayang sirain. Samantalang ako, na mayroong 3 bilyong yaman. Hindi lang sa wala akong nakuha na superpower, bagkos, sa mata ng masasamang nilalang. Isa akong masarap na pagkain para palakasin sila. Sa oras na lamunin nila ako, makakakuha sila ng malaking kapangyarihan, at mabilis na mapapalakas ang kanilang sarili. Buti na lang at ang matalik kong kaibigan na si Liu Chenglong. Dahil sa malaki niyang utang sa akin na 20 milyon, ay naging isang Superman na kayang sumire ng tangke sa isang suntok lang. Akala ko, dahil sa proteksyon ng matalik kong kaibigan, wala na akong dapat ikatakot, pero ipinadala niya ako, sa harap ng isang nag-mutate na higanteng gagamba. Pagkatapos akong lamunin ng gagamba, papatayin niya ang higanteng gagamba, para makuha ang reward mula sa Demon Spider, at gamitin ito para mabilis na mapalakas ang sarili niya. Nang muli akong magmulat ng mata, muli akong nabuhay 3 araw bago magsimula ang apocalypse. Inisip ko na sa loob ng 3 araw, wawasakin ng mga dambuhalang hayop at halimaw na ibon ang buong mundo. Dudurugin ang mga tao, na parang mga langgam lang. Lihim akong nagpasya, kailangan kong hawakan ng mahigpit ang sarili kong tadhana, at ang pinakamabilis na paraan para magkaroon ng malaking utang, ay ang aking tiyuhin. Siya ang chairman ng Shoe Group. Dahil sa mga nakaraang taon, naging sakim siya sa tagumpay. At walang ingat na nagpalawak ng negosyo. Nag-invest siya sa maraming industriya na hindi niya kabisado. Dahilan para ang Shoe Group ay magkaroon ng dambuhalang utang na 2 trilyon. Habang iniisip ko ito, nagmamadali akong pumunta sa opisina ni Shu Dayan. Tito, may hihilingin po sana ako. Bahagyang nagbago ang itsura ni Shu Dayan. Walang magawang sinabi niya. Ang cash on hand ng kumpanya ay wala ng 50 milyon. Hindi pa naibibigay ang sahod ng mga empleyado para sa Pebrero. Nang marinig ko iyon, agad akong nagpaliwanag. Hindi po ako naparito para humingi ng pera. Noon lang gumanda ang ekspresyon sa mukha ni Shu Dayan. Sininyasan niya akong maupo sa sofa para mag-usap. Ang Shoe Group ay isang family business. Itinayo ito ng lolo ko. Bago pumanaw si lolo, hinati niya ang kumpanya sa 2. Ang panganay na si Shu Dayan at ang tatay ko ay parehong nakakuha ng tig 50% ng shares. Noong 8 taong gulang ako, nag-crash ang eroplanong sinasakyan ng mga magulang ko. Ako, na nasa grade 1 pa lang noon, ay naging ulila. At ang pinakamayamang ulila sa buong mundo, sa pamamahala ni Shu Dayan. Unti-unting umangat ang Shoe Group. Sa loob ng 10 taon, naging pinakamalaking pribadong kumpanya ito sa Longguo. Ang market value nito ay lumampas sa 1 trilyon. Kahit na ang 50% kong shares ay nadilute at naging 10% na lang. Ang yaman kong nagkakahalaga ng 100 bilyon ay sapat na para gawin akong pinakabatang bilyonaryo sa buong mundo. Dahil hindi ako mahilig mag-aral, hindi ako nakapasa sa kolehiyo. Umuwi na lang ako para umasa sa yaman ng pamilya. Humingi ako sa tito ko ng 30 milyon bilang panimula. Nagtayo ako ng film company, game company, at isang streaming website. Matapos ang 5 taon ng pagunlad, ang 30 milyon ay naging 3 bilyon. Samantala, ang Shoe Group, dahil sa walang habas na pagpapalawak ng tito ko, at walang ingat na pamumuhunan, ay mabilis na bumagsak. Nabaon ito sa napakalaking utang. Sa loob lang ng 5 taon, si Shu Dayan, mula sa pagiging pinakamayaman sa Longguo, ay naging pinakabaon sa utang. Kahit na may ganito kalaking utang, si Shu Dayan ay dapat sanang, pagkatapos ng global mutation, mabilis na nag-evolve para maging isang invincible na Superman. Pero nagpakamatay siya sa pagtalon mula sa gusali bago pa man mangyari ang mutation. Para hindi maulit ng tito ko, na nag-alaga sa akin sa loob ng maraming taon, ang parehong pagkakamali. Nakangiti kong sinabi sa kanya, naparito po ako para tulungan kayo, tito. Mayroon pang 2 bilyon at 500 milyon na pwedeng gamitin sa account ng kumpanya ko. Pagkalipas ng 3 araw, ililipat ko sa account nyo ang 2 bilyon, tito. Nang marinig iyon, naluha si Shu Dayan. Dahil sa hindi na siya makabayad ng utang, nanghiram na siya sa lahat ng bangko at kaibigan. Ngayon, kahit 10,000 ay hirap na siyang utangin. Sa katunayan, naisip na rin ni Shu Dayan na magpakamatay. Kung hindi pa siya makakalikom ng pera para sa sahod ng mga empleyado ngayong hapon. Plano na niyang tumalon mula sa gusali para tapusin na ang lahat. Gamit ang bahagyang nanginginig niyang mga daliri, sinindihan niya ang isang sigarilyo. Mabuti kang bata, mamaya, ibibigay ko sa iyo ang 10% ng mga share. Pagkasabi ni Shu Dayan yun, hindi niya napigil ang mapangiti ng mapait. Pero sa ngayon, walang sino mang gugustuhin ang mga share ng Shoe Group. Tito, hindi ko pa po nasasabi ang hiling ko. Pinutol ko ang madamdaming sinasabi ni Shu Dayan. Hindi na mahalaga kung may shares man o wala. Ang gusto ko po, tito, ay sa akin ninyo ay panggalan ang lahat ng utang ng Shoe Group. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Shu Dayan. Ang Shoe Group ay isang family business. Ayon sa batas ng Dragon Country, hindi pinapayagan na ang legal na kinatawan ay palitan ng isang tagalabas na hindi kadugo. Dahil dyan, si Shu Dayan lang ang maaaring magpasa ng titulong pinakamalaking may utang sa buong mundo. Sa takot na baka hindi narinig ng malinaw ni Shu Dayan, inulit kong muli ang sinabi ko. Sana po, tito, sa akin ninyo ay panggalan ng utang ng kumpanya. Noon lang natauhan si Shu Dayan mula sa kanyang pagkagulat. Humitit siya ng malalim mula sa kanyang sigarilyo. Utang ito na nagkakahalaga ng 2 trilyon. Kapag ipinasayan sa'yo, baka habang buhay ka nang hindi makabangon. Hindi kita maaaring ipahamak, anak. Ito po ang taos-puso kong hiling. Dahil bata pa po ako, wala akong mga koneksyon. Pero kayo po, tito, mayroon kayong malakas na network ng mga kakilala.
Basta't matanggal lang sa inyo ang responsibilidad sa utang. At gamit ang 2 bilyon na ibibigay ko sa inyo, baka sakaling may salba pa ang Shu Group. Lumapit ako at hinawakan ng kamay ni Shu Dayan. Mga matang tapat, kasing dalisay ng isang bagong silang na sanggol. Nag-isip sandali si Shu Dayan at sinabing, hayaan mo munang pag-isipan ni Tio. Bakit hindi ka muna umuwi para pag-isipan itong mabuti? Bumalik ka na lang bukas. Tio, ang interes sa 2 trilyong yuan sa isang araw ay mahigit 10 milyon. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban pa. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Tio at sinabi. Napaluha si Shu Dayan. Mabuting bata, sige, makikinig ako sa'yo. Ngayon din ay aayusin natin ang paglipat ng utang. Makalipas ang 2 araw, ang may utang ng Shu Group. Tahimik na napalitan at naging ako. Dahilan para ako agad ang maging numero 1 sa pinakamalaking may utang sa buong mundo. May utang na 2,100 bilyon. Pero hindi lang ako hindi nalungkot. Sa halip, ay sobrang saya ko pa. Pagkatapos kong ayusin ang mga papeles at bumalik sa opisina, bigla kong naalala ang matalik kong kaibigan na nagpahamak sa akin sa nakaraang buhay. Hindi ko pa siya napaparusahan. Kaya kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Liu Chenglong. Kuya Long, pumunta ka rito mamaya. May sorpresa ako para sa'yo. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating si Liu Chenglong kasama ang kanyang assistant na si Deng Miao Miao. Nagpakita sila sa aking opisina. Nagpakita ako ng isang ngiting parang walang mali siya. Lumapit ako at binigyan si Liu Chenglong ng isang mahigpit na yakap. Ganon din kainit ang pagtanggap ni Liu Chenglong. Agad siyang nagsabi, Tol, parang halos 2 buwan na tayong hindi nagkikita. Mag-inuman tayo ng gusto mamayang gabi. Ako mismo ang nag-abot ng kape sa harap ni Liu Chenglong. At diretsahan kong sinabi, kakaupo ko lang bilang pinuno ng Shu Group. Sobrang abala sa mga opisyal na gawain. Kung iinom man tayo o hindi, ayos lang. Pinapanta kita rito dahil may gusto akong ipagawa sa'yo. Kaso talagang gipit ako ngayon. Nagmamadaling ibinaba ni Liu Chenglong ang kapeng iniinom niya. Tinitigan niya ako nang may pag-iingat sa kanyang mukha. Ako, kapag ako ng utang, hindi na ako nagbabayad. Nang marinig ito, napangiti ako at sinabing, hindi ako nandito para singilin ka, Kuya Long. Sa halip, plano kong ilipat ang 2.5 bilyon mula sa account ng kumpanya ko. Ililipat ko lahat sa pangalan mo. Ang Shu Group ay may utang na 2 trilyon. Ako ang naging legal representative. Ang mga account na nakapangalan sa kumpanya ay malamang na i-freeze ng korte. Kaya kailangan kong ilipat agad ang mga pondo. Sa pangalan ng isang taong mapagkakatiwalaan. At si Kuya Long ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko sa buong mundo. Agad na natuwa si Liu Chenglong. Ililipat sa pangalan niya. Ano pa ang pinagkaiba niyon sa pagbibigay na lang nito sa akin? Sumenya si Liu Chenglong kay Deng Miao Miao na nasa likuran niya. Mamaya, bigyan mo si Asia ng maraming card. Huwag mong ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket. Masusunod, Boss Long. Tumayo ng tuwid si Deng Miao Miao. Sumagot siya habang matamis na nakangiti. Pagkatapos ay sinabi ko ulit, hindi ko naman hahayaang tumulong si Kuya Long nang walang kapalit. Tutulungan kitang bayaran lahat ng utang mo. Kahit na si Liu Chenglong ay isang walang hiyang tao. Sa sandaling ito, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa sobrang tuwa at sinabing, hindi pa kasama ang utang ko sa'yo, may utang pa ako sa labas na 1 bilyon at 500 milyon. Tumalikod ako at naglakad papunta sa likod ng Sandalwood office desk. Mula sa vault, kinuha ko ang 3 katibayan ng utang. Ang mga utang ay nagkakahalaga ng 70 milyon. Pagkatapos ay pinunit ko ang mga ito sa harap ni Liu Chenglong. Yumuko ako at itinapon ang mga piraso sa basurahan. Pantay na tayo, kapatid. Pakisend na lang sa akin ang mga account number ng iba mo pang pinagkakautangan, kuya. Biglang tumayo si Liu Chenglong sa sobrang excitement. Handa nang lumabas para bumalik sa kanyang opisina at kunin ang mga ito. Mula ngayon, ikaw na si Kuya Sian ko. Hindi, ikaw na ang tunay kong kapatid. Nang makita kong si Deng Miao Miao ay handa nang sumunod kay Liu Chenglong palabas. Tumawa ako at sinabing, tatawagan ko na ang bangko ngayon din, para maproseso nila ang transfer ngayong gabi. Iwan mo na si Secretary Deng dito para tulungan akong ayusin ang ilang dokumento. Pumayag kaagad si Liu Chenglong. Isinuot niya ang kanyang salamin at naglakad palabas. Miao Miao, tulungan mong mabuti ang kapatid ko. Gawin mo ang kahit anong ipagawa niya sa'yo. Pagkaalis ni Liu Chenglong. Pagkatapos ng 2 oras ng matinding aksyon sa kotse, hanggang sa dumating ang dapit hapon. Dumating ang 4 na empleyado ng bangko, dala ang kanilang mga kagamitan. Personal na serbisyo sa mismong bahay mo. Una, tinulungan ko si Liu Chenglong na bayaran lahat ng utang niya. Sa kabuuang 153 bilyon. Hahaha, simula ngayong araw, ako, si Liu Chenglong, ay wala ng utang kahit isang kas-in. Naging abala hanggang alas 9. Ang lahat ng pondo sa ilalim ng pangalan ko, ay inilipat lahat sa account ni Liu Chenglong. Pagkatapos, magalang kong tinanggihan ng imbitasyon na kumain ng sabay. May ngiti sa aking mukha, hinatid ko si Liu Chenglong. At si Deng Miao Miao pababa ng office building. Kuya Long, ayon sa ulat ng panahon, pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, maaaring may kakaibang mangyari. Mas mabuting huwag kang gumala-gala. Kung may panganib, tawagan mo ako agad. Darating ako agad sa isang tawag lang. Ako mismo ang nagbukas ng pinto ng kotse para pasakayin siya. Ito ay isang malaking upgrade gift package. Kung malalamon ito ng isang masamang nilalang o halimaw, waluluji ako ng gusto. Kakaibang pangyayari. Akala ni Liu Chenglong ay nagbibiro lang ako. Nakatitig na siya sa mensahe sa kanyang telepono. Tinitingnan ng balance reminder ng 8 beses. Ang balance ng account na ito ang pinakakakaibang pangyayari. Tinawayan ko si Liu Chenglong para magpaalam. Nagpakita ako ng isang makahulugang ngiti. Good luck sa'yo. Matapos ihatid si Liu Chenglong, pumunta ako sa restaurant ng kumpanya para kumain ng buffet. Bumalik ako sa opisina, tahimik na naghihintay sa pagdating ng katapusan ng mundo. Hindi nagtagal, ang malaking orasan sa Guan Guangta ay naglabas ng isang malamyos na tunog ng kampana.
Ang buwan sa itaas ay dahan-daang naging kulay asul. Ang mundong nababalot nito ay parang isang eksena sa horror movie. Nakatayo ako sa harap ng floor-to-ceiling window ng opisina. Nakatingala at nakatitig sa asul na buwan sa kalangitan. Basta't hindi ka kumukurap, at patuloy na tumitig sa loob ng 30 segundo. Ang asul na buwan ay maaaring i-activate ang virtual panel ng iyong mga attribute. Pangalan, Shu Xian. Spirit Crystals, 21 trilyon at 600 bilyon. Kalidad, Gray Soul. Ngunit naaalala ko pa rin ang impormasyon ng aking Jin bago ako muling isilang. Pangalan, Shu Xian. Kalidad ng Spirit Crystal, Purple Soul. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa dalawa ay, bago ako muling isilang, ang bilang ng aking Spirit Crystal ay 0. Pero ngayon, mayroon na akong Spirit Crystal na umaabot sa 2 trilyon, 160 bilyon. Ito rin ang utang na pasan-pasan ko. Dahil kulang ang aking asset para sa utang ko. Pasan ko ang 2 trilyong utang. Bumagsak din ang aking kalidad mula sa Purple Soul hanggang sa pinakamababa. Ang level na Gray Soul. Ang kalidad ay tinutukoy base sa kayamanan ng bawat tao. Pagkatapos ng mutation, ito'y nakaukit na sa genes at hindi dahil sa pagtaas o pagbaba ng yaman. Ay magkakaroon pa ito ng pagbabago. Base sa pagtatasa ng level, ang mga masasamang espiritu at mutated beast ay nakakakita ng iba't ibang kulay ng liwanag sa itaas ng ulo ng mga tao. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Ito ay ang Gray Soul, Green Soul, Blue Soul, Purple Soul, Silver Soul, at Gold Soul. Kapag mas mataas ang level ng kaluluwang nilalamon ng mga mutated beast, mas mabilis tumaas ang kanilang cultivation. Kaya naman, ang mga mayayamang nagmamayari ng malaking kayamanan bago ang mutation ang naging pinakapanganib na target. Habang ang mga taong walang pera ay mas ligtas pa nga, nagpatuloy ako sa pagtingin sa mga nakasulat sa virtual panel. Antas, 0. Body attributes. Lakas, 38. Bilis, 32. Reaction, 35. Talon, 26. Karma spirit, 35. Tibay, 41. Bukod sa mga body attribute, mayroon pa sa panel na dalawang value. Thou heart, 0. Mana, 0. Kahit gaano pa kalakas ang itaas ng mga body attribute, hindi mo masasaktan ang mga masasamang espiritu na walang pisikal na katawan. Para malabanan sila, kailangan mong umasa sa Thou heart at Mana. Agad akong nagbigay ng utos gamit ang aking isip. Itaas ang lahat ng 8 attributes sa max level. Dapat ninyong malaman, ang strength value ng World Boxing Champion na si Tyson ay 100 lang. Samantalang ang saklaw ng lakas ng isang ordinaryong adultong lalaki ay nasa 30 hanggang 50 lamang. Na-max out ko na lahat ng attributes sa simula pa lang ng laro. Siguro, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang F2P player at isang whale. Sa harap ng isang dambuhalang mutated beast, walang pagkakaiba si Tyson at ang isang ordinaryong tao. Kaya, muli kong ginamit ang isip ko para kontrolin ang virtual panel sa harap ko. Itinaas ko ang level ko sa tier 3. Ang lahat ng attributes ko ay itinaas sa 400. Nakakonsumo ito ng 18,200,000 spirit crystals. Kung hindi lang dahil sa babala ng virtual panel, na masyadong mabilis ang pagtaas ng physical attributes sa maikling panahon. May panganib na bumaliktad ang daloy ng dugo ko at maduraj ang mga buto ko. Gusto ko pa sanang isugal lahat ng 2 trilyon ko, para mag-upgrade at maging parang high rank na bumubugbog ng low rank. Muntik na akong mapahamak sa sobrang tuwa, at mamatay kaagad on the spot. Pinagmasdan ko ang mga pagbabago sa katawan ko. Nakita ko kung paano ang dati kong lamya na katawan ay naging maskulado at malakas. Pakiramdam ko ay mayroon akong walang katapusang lakas na kailangang ilabas. Hindi na ako nang ahas na sumugal pa sa pag-upgrade. Ilang minuto pa lang mula nang mag-transform ako. Umangat na agad ako ng 3 tier. Sinuntok ko ng buong lakas ang pader sa harap ko. Isang malakas na crack lang ang narinig ko. Ang sementong pader na may kapal na 25 sentimetro ay basta na lang nabutas na parang bintana. Oras na para lumabas at mag-grind ng mga halimaw para mag-level up. Kung hindi ko pa ilalabas ang lakas na to, pakiramdam ko ay sisubog na ang katawan ko. Sa pag-iisip nito, binuksan ko ang bintana, at tumalon pababa mula sa opisina sa ika-23 palapag. Umikinang ang mga neon lights sa abalang Dragon City. Siksikan pa rin ang mga tao sa kalye. Isang mayabang na lalaking nakakostume na Grim Reaper ang nagpapasikat. Hindi lang siya nag-iinarte sa mga dumadaan, kundi pati na rin sa iba't ibang mga cosplayer. Naging agresibo rin siya at nanansing. Narito na si Kamatayan. Hinawakan ng pasaway na Grim Reaper ang leeg ng isang bata gamit ang 2 kamay. At itinaas ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Habang nakangisi ng masama, sa sobrang takot, humagulgol sa iyak ang bata, at tumakbo papunta sa nanay niya. Tuwang-tuwa naman ang Grim Reaper sa sarili niya. Nagpatuloy siya sa mayabang na paglalakad sa gitna ng mga tao. Hindi na siya nakontento sa pambubuli lang ng mga bata, nang makita niya ang isang ogre na puti ang buhok na papalapit. Na parang zombie na mabagal na naglalakad sa kalye. Agad siyang nangasar, ang pangit naman ng costume mong basura ka. Habang halos mamilipit sa kakatawa ang Grim Reaper, nasa harapan na niya ang ogre. Bigla nitong hinawakan ang kanyang mga balikat. Bigla siyang kinagat sa leeg. Isang nakakapangilabot na sigaw ang pinakawalan ng Grim Reaper. Gusto niyang humingi ng tulong pero hindi siya makapagsalita. Sa loob lang ng ilang segundo, naubos na ang dugo ng Grim Reaper. Ang mga cosplayer sa paligid ay napansin ang kababalaghan. Nagsigawan sila sa takot at nagkanya-kanyang takbo para magtago. Sa gilid ng daan, may nakaparadang blood donation van. Biglang bumukas ang pinto nito na kanina'y nakalak. Isa-isang nagsilabasan ang mga nakakatakot na ogre. Mula sa loob nito, para silang mga zombie na tinutugis ang mga tao sa paligid. Agad na nagkagulo sa buong kalye. Nagkahalo-halo ang mga sigaw ng paghingi ng tulong at mga iyak sa takot. Sa isang iglap lang, maraming turista ang napasama dahil sa biglaang pagsulpot ng mga ogre. Tikman mo to. Sa gitna ng kaguluhan, nakasuot ako ng kulay abong suit at itim na sapatos na leather. Mabilis akong dumating mula sa malayo na may maliksing pangangatawan.
Parang isang cheetah, sumugod ako pasulong. Isang suntok ang pinakawalan ko, direktang tinamaan ng isang may kulay pilak na buhok. Na-ogre at pinalipad ito ng buong lakas. Dahil sa lakas ng suntok, agad itong malubhang nasugatan at hindi na nakalaban pa. Ihihina naman ng mga masasamang nilalang na ito. Sabi ko sa isip ko, sabay sipa ng paalang at madaling pinabagsak. Ang isang ogre, kaya hindi na ito tuluyang makagalaw. Sa loob lang ng ilang minuto, gamit ang aking mga kamao at paa, natalo ko. Ang mahigit 10 ogre na nagwawala, pero hindi pa rin tumitigil ang mga sigawan at iyakan sa paligid. Ang pagbabagong dala ng Apocalypse ay kumalat na, hindi lang sa Dragon City, kundi sa buong Yan Nation, at maging sa buong mundo, sumiklab na yung gabi. Ang delubyo ng paglitaw ng mga kakaibang bagay. At ako lang, mag-isa ay hindi kayang pigilan ng delubyong ito. Dahil ito ang unang beses kong harapin ang mga masasamang nilalang na ito, na bahira ng katawan ko. Nang maraming dumi, malagkit at hindi komportable sa pakiramdam. Kaya nagpa siya akong bumalik sa opisina para maglinis. Sa isang Apocalypse, hindi ka mabubuhay kung malambot ang iyong puso at palagi kang nag-aalinlangan. Kailangan mong tibayan ang loob mo para makaligtas. Pagkalipas ng 10 minuto, pagpasok ko sa opisina ay may narinig ako mula sa banyo. Ang lagaslas ng tubig, malinaw na mayroong tao sa loob na naghihilamos. Ang masamang nilalang pa mismo ang naglakas loob na puntahan ako. Kahit na mayroon akong malakas na pisikal na katawan, hindi ko maiwasang kabahan. At ang mas kakaiba pa, itong masamang nilalang na ito. Ang unang ginawa pagdating ay ang maligo. Talagang hindi ka panipaniwala, pinakalma ko ang aking sarili, pinigil ang hininga, at dahan-daang naglakad papunta sa kwarto. Nakita ko ang frosted glass ng banyo. Bahagyang nakabukas, at may malabong anino ng isang balingkinitang babaeng nakaputi. Nakatingala ito habang nagbabanlo. Palihim akong naghanda, mula nang magbago ang mundo, iba't ibang masasamang nilalang at maging mga kakaibang bagay mula sa pelikula at alamat ay nagsilabasan. Epektibo ang pisikal na atake laban sa mga halimaw. Ngunit laban sa masasamang nilalang, kailangan kong gumamit ng mahika na pinapagana ng isipan. Pagbasag ng salamin, sa isip ko, binigkas ko ang orasayon. At sa isang malutong na lagapak, biglang nabasag ang frosted glass at tuluyang lumitaw ang anyo sa loob. Ito ay isang napakagandang babae na nakasuot ng sinaunang vestida. Ang kanyang buhok ay parang talon, ang balat ay makinis at maputi, at ang tindig ay mahinhin. Nakasuot pa siya ng damit habang naliligo. Tumingin siya sa akin na may mga matang puno ng inosensya, at nagsalita sa tonong tila nagtatampo. Nakikiligo lang naman ako rito sa lugar mo. Kailangan ba talagang maging ganyan ka-brutal? Tinitigan ko siya, pamilyar siya sa akin, pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Sa malalim na boses, tinanong ko, ano ka bang nilalang? At bakit ka basta-basta pumasok sa tirahan ko? Nagtakip ng bibig ang babaeng nakaputi at marahang tumawa. Tingnan mo ako, hindi ba't kamukha ko ang isang diwata mula sa kalangitan? Agad kong naalala yung mga eksena sa kwentong kababalaghan tungkol sa paghingi ng pagkilala. Alam kong hindi siya ordinaryong tao. Siguradong isa siyang masamang nilalang na naganyong tao. Para sa akin, mas mukha ka pang tagapagsilbi ko. Casual kong sagot habang pinapagana ang aking mahika para subukan siya. Ngunit dahil kulang pa ang aking kapangyarihan, hindi ito tumalab. Biglang bumantong hininga ang babae at isiniwalat ang isang nakakagulat na katotohanan. Ako si Shanga. Ang sagot mong iyon ay nagkulong sa akin. 1,300 taon na kapangyarihan. At itinali pa ako sa iyo bilang iyong tagapagsilbi. Natigilan ako sa gulat, lumingon ako at tiningnan ang sinaunang painting sa dingding. Sa painting na si Shanga na lumilipad sa buwan na 5 taon nang nakasabit doon. Wala na ang imahe ni Shanga. Ate, hindi kaya magiging tagapagsilbi rin ako? Isang malinaw na boses ang narinig, at mula sa gilid ng sofa, lumabas ang isang batang babae na may silver na tirentas at maniningning na pulang mata. Siya pala ang anyong tao ng kuneho na laging dala ni Shanga. Inamin ni Xiaobei na ang kapangyarihan niya ay sangkapat lang ng kay Shanga, kaya sa ngayon, nasa 3 antas lang siya. At si Shanga, kahit na may kapangyarihang katumbas ng 13 antas at 1,000 taon, ay tuluyan nang nawalan ng kapangyarihan at naging parang ordinaryong tao na lang. Kahit nakakaiba ang pagkikita naming ito, sa panahon ng Apocalypse, ang dagdag na tulong ay nangangahulugan ng mas malaking tsansang mabuhay, kaya hinayaan ko muna silang sumama. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag ang kaibigan kong si Liu Chenglong. Puno ng takot ang kanyang boses. Tol, tulungan mo ako, bilis. May pumasok na halimaw na kumakain ng tao sa bahay ko. Kumunat ang noo ko. Si Liu Chenglong ay may pambihirang Purple Soul Constitution. Hindi ko pwedeng hayaan na mapakinabangan siya ng ibang masasamang nilalang. Pagkababa ko ng tawag, agad akong tumayo. Sumunod kayo, kukuha tayo ng experience. Binuhat ko si Ea na nawalan ng lakas at tumalon ako palabas ng bintana. Ligtas akong lumapag, habang si Xiaobei ay sumunod na tila lumulutang. Ang bilog na buwan sa itaas ay may kakaibang liwanag, at ang buong syudad ay matagal nang naging lugar ng kapahamakan. Naghahalo ang mga iyak at nakakakilabot na mga sigaw. Sa lahat ng dako, may mga taong nagkakagulo sa pagtakas. Ang mga opisyal na alarma at anunsyo ay umaalingaw sa buong kalangitan. Inaanunsyo sa mga mamamayan na agarang maghanap ng kanlungan. Nakapasok na sa lungsod ang hukbo para protektahan ang mga tao. Minamaneho ko ang aking pulang sports car, kasama sina Ea at Xiaobei. Papunta sa villa ni Liu Chenglong. Pagdating namin sa may flyover, bigla akong may nakita sa ilalim ng tulay, isang napakalaking demonyong pagong na sumusugod sa mga sundalong nagpapatrolya. Ang mga armas ng mga sundalo ay hindi man lang makatago sa depensa nito. Malubha ang pinsala sa grupo. Sa tabi ng mga bumagsak, may mga lumulutang na maliliit. Nakumpol ng liwanag. Iyon ang mga kristal na kaluluwa na nabubuo kapag namatay ang isang tao.
Kahit na masamang nilalang o kakaibang halimaw ang sumipsip nito, ang kristal na kaluluwa ay nakakapagpataas ng kanilang kapangyarihan. Tumingin si Xiaobei sa mga kristal na kaluluwa, kitang-kita ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Agad ko siyang sinaway, huwag mong pag-interesin ang mga sundalo. Sila ang linyang nagpoprotekta sa mga mamamayan. Tumingin ako sa demonyong pagong at tinanong si Xiaobei kung kaya niya itong talunin. Pero biglang nagsalita si Eya. Iyan ay isang matandang demonyong pagong na nasa ika-6 na antas. Masyadong delikado kung susugod kayo ng padalos-dalos. Doon ko lang nalaman na nakikita pala ni Eya ang antas ng mga masasamang nilalang. Nakaselyo lang ang kanyang kapangyarihan kaya hindi niya ito magamit. Agad kong ginamit ang mga spirit crystal sa loob ng aking katawan. Tinaas ko muna ang level ko sa ika-4 na antas at minax out ang lahat ng aking stats. Isang napakalakas na enerhiya ang damaloy sa katawan ko, kailangan ko ng laban para mailabas ito. Ipinaalala sa akin ni Eya na maaari akong bumili ng banal na sandata sa weapon library ng virtual panel. Agad kong binuksan ang interface kung saan nakadisplay ang napakaraming sinaunang sandata. Matapos mag-isip, gumastos ako ng napakaraming spirit crystals para bilhin ang para sa ika-4 na antas na kayang gamitin na Fang Tianhuaji. Kahit na napakamahal ng banal na sandatang ito, ito ang pinakabagay sa akin sa ngayon. Ang kumikinang napilak na Fang Tianhuaji ay agad na lumapag sa aking kamay. Tumalon ako mula sa overpass na may taas na mahigit 10 metro at sumugod patungo sa matandang demonyong pagong. Sa sandaling iyon, isang opisyal ng militar ang na-corner ng demonyong pagong at akmang pasasabugin ang granada para sabay silang mamatay. Sumigaw ako at sinabing ihagis niya ang granada. Agad kong iwinasiwas ang sibat at tinama ang granada papasok sa bibig ng demonyong pagong. Pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, biglang lumiit ang katawan ng demonyong pagong at naging isang nilalang na may ulo ng pagong at katawan ng tao at hindi nabawasan ang kabangisan nito. Hawak ang Fang Tianhuaji, sumugod ako. Ang banal na sandata ay walang kapantay sa talem. Madali nitong sinira ang depensa ng demonyong pagong. Nang makita ito, tumakas ito sa takot. Ngunit hinabol ko ito at sinaksak gamit ang aking sibat. Tinamaan ko ang kanyang vital point at tuluyan siyang pinatay. Pagkatapos maglaho ng demonyong pagong, nag-iwan ito ng isang pilak na perlas ng demonyo at nagkalat ang maraming kaluluwang kristal. Sinipsip ko ang perlas ng demonyo para mapataas ang aking experience points. Biglang tumaas ito, isang hakbang na lang bago ako mag-level up. Tinawag ko sina Yi at Xiaobei para bumaba at sipsipin ang mga kaluluwang kristal. Si Xiaobei, sa kanyang pagiging maunawain, ay ibinigay ang karamihan sa mga kristal. Nakaluluwa kay Yi na nawalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos itong sipsipin ni Yi, naibalik ang kaunti niyang mahika. Bagamat, hindi ito gaanong karami, isa na rin itong proteksyon sa panahon ng apocalypse. Sinamantala ko ang pagkakataon na tanungin si Yi tungkol sa mga patakaran ng apocalypse, at nalaman kong kapag namatay ang tao, nag-iiwan sila ng kristal, at kapag namatay ang demonyo, nag-iiwan ito ng perlas. Nigel level up ang mga tao gamit ang mga perlas ng demonyo at mga spirit crystal. Ang mga masasamang nilalang ay gumagamit ng mga kaluluwang kristal para magpalakas, at ang mga magkakauri nito ay walang nakukuhang benepisyo sa pagpatay sa isa't isa, kaya bihira silang mag-away. Matapos kong maunawaan ang mga patakaran, itinago ko ang Fang Tianhuaji sa aking arsenal ng mga sandata. Nagmaneho ako at nagpatuloy papunta sa villa ni Liu Chenglong. Ang nakaligtas na opisyal ay agad na nagulat sa kanyang nakatataas, sinabing nakahanap siya ng isang taong may pambihirang kakayahan na kayang pumatay ng masasamang nilalang. Agad na nagutos ang headquarters na mag-umpisa ng investigasyon. Mabilis akong naglakbay at sa wakas ay nakarating sa harap ng villa ni Liu Chenglong. Dahil sa pag-aalala, itinulak ko ang pinto at dumiretso sa loob ng bahay. Sumunod sa likod ko sina Yi at Xiaobei, nagtataka kung bakit ako nagmamadali. Malamig kong sinabi, sana lang hindi pa siya nilalamon ng isang masamang nilalang. Sa sandaling iyon, sa loob ng villa, si Liu Chenglong ay sinukol ng isang nilalang na may ulo ng isda at katawan ng tao. Sinukol siya ng masamang nilalang sa isang sulok, napaluhod sa takot at nagmakaawa. Ang masamang nilalang na ito ay dati niyang alagang top tier na golden arowana na binili niya sa malaking halaga. Matapos ang pagbabago sa mundo, naging demonyo ito at napatay na ang mga kasambahay. Ngayon ay nakatitig ito kay Liu Chenglong, naglalaway sa kanyang katawang may lilang kaluluwa. Dahan-daang lumapit ang halimaw na isda, sinasabing lalamunin niya si Liu Chenglong para mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Si Liu Chenglong ay takot na takot. Sa kanyang desperasyon, bigla siyang nakaisip at sumigaw, huwag mo akong kainin. Dadalhin kita sa isang mas mahalaga, ang kapatid kong si Xu Xian. Bilyonaryo siya, at ang kanyang kaluluwang kristal ay 100 beses na mas malakas kaysa sa akin. Kapag kinain mo siya, mas lalakas pa ang iyong kapangyarihan. Natukso ang halimaw na Sir Ino kaya binitawan nito si Liu Chenglong. Sa pagkakasakal sa leeg nito at malamig na sumigaw, mauna ka. Ang gago, mamamatay na nga lang, ang sama pa rin ang ugali. Natuklasan ko na hindi lang pala katawan ko ang nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang aking paningin at pandinig ay lubharing lumakas. Sa dilim ng gabi, malinaw ang paningin ko na parang araw. Kahit sa makapal na security door, malinaw kong naririnig ang usapan sa loob. Hindi ko maiwasang ikuyom ang aking mga kamao. Dahil ganyan ka katraidor, huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Sa isiping iyon, sinipa ko ng malakas ang pinto para mabuksan. Nagkunwari akong nag-aalala at sumigaw, Kuya Long, ayos ka lang ba? Nandito na ako para iligtas ka. Walang kaalam-alam si Liu Chenglong na sa apocalypse, ang pagkakaroon ng utang ay pwedeng magpalakas. Matapos masaksihan ng pag-atake ng halimaw na Sir Ino, nagpanik siya at hindi na alam ang gagawin. Naalala niya ang sinabi ko noong maghiwalay kami ng landas kaninang hapon. At hindi na malayang tinawagan na pala niya ako. Hindi niya inaasahan na darating talaga ako. Pero nang maisip niya kung gaano kabangis ang halimaw na Sir Ino, inakala niyang wala akong magagawang tulong.
Agad siyang humarap sa halimaw na Sir Ino para magpalakas dito. Mahal na Ginoo, siya po yung sinasabi ko sa inyo, ang aking kaibigan. Mayaman yan, hindi po kayo magkakamali sa kanya. Sinulyapan ako ng halimaw na Sir Ino, at saka, sinunggaban ang kwelyo ni Liu Chenguang at umungol. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Sinunggaban ang kwelyo ni Liu Chenguang at umungol. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Isa lang siyang pinakamababang antas na Yanpo.